napanood ko tong interview ni una dito ta kay dito kay itong si Cardinal Pablo Virgilio David. Ito yung bagong cardinal na nagsalita to siya, in-interview to siya na tungkol nga dito sa ang sitwasyon nga sa Pilipinas. Ang sabi niya dito ay sobra siyang disappointed sa nangyari sa Pilipinas ngayon dahil hindi naman daw ang Pilipinas mahirap na bansa, mayaman tayo na bansa. Tapos nabanggit niya dito ang maraming ng ibang bansa, mga OFW katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, na isip kasambahay. Ganun ang trabaho namin dito. So nakita niya yon kung bakit sobrang disappointed dahil nga sa pamalakad ng politika. Imagine, ito siya cardinal, ganito ang pananaw niya sa ating bansa. Tapos nakikita niya dito yung pamamalakad ng gobyerno na yung ayuda. So ito yung video na mapanood nyo dito kay Pablo Virgilio Bacani. Tama ba? Pablo Virgilio David Bacani. Kasi mamaya mayroon si Bishop Bacani. Mayroon akong i-share din sa inyo. Pero mamaya yon. Unahin natin itong kay Cardinal David na yun nga sabi niya, napaka disappointed ang nakikita na ngayon sa Pilipinas dahil sa politika. Imagine yung mga politika ngayon sa Pilipinas, pati religious group. Itong Katoliko, di naman to lingid sa ating kaalaman na manghimasok talaga to sa politika kasi sino ba kung natandaan natin si Cardinal Sin, sumasama to dati sa mga ganyang mga dating People's Power. Ilang presidente na pabagsak ni Cardinal Sin, dalawa yata, no? Hindi ko nagakamali, si former President Marcos at saka itong si Joseph Estrada. Parang dalawa yatang presidente doon ang sumama siya doon para nag-rally sa EDSA. So, hindi ako sure. Parang ganun ang nakikita ko noon. Sa pagkatanda ko, correct nyo lang ako kung mali ba ako. So, yun. Ito, dalawang nagsalita nito na pinuno sa simbahan. Isang kardinal at isang obispo. Ipasok ko yung video nitong si Pablo Virgilio David para mapanood nyo kung anong mga sinasabi niyo. Huwag nyo itong panoorin yung buo. Maiksi lang naman to mga siguro 3 minutes, may get. Sundan nyo na itong video na to. Pero bago ho yan, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. We're not supposed to be a poor country. We're a very rich country. And we're very endowed, And our people are regarded very highly in many different countries. And why Filipinos would always think of going abroad, migrating, or becoming an OFW as a way out of poverty is very disappointing. The fact that people are not able to see hope, right here in our country, that's disappointing. That means something's very wrong with our system. And we have to address it. And I would not give in to hopelessness. I do not think we are hopeless. Because, we should not stand back. We have to be proactive in solving these injustices in our society. Because, if people become very resentful about injustices, you would expect more violence. And that's very sad because you cannot solve, you cannot come up with a genuine social change through violence. And so how do we do it? I think by raising the level of education of our people and empowering them to really participate in nation building. And it is possible. And the clergy, educating our kababayans. Yes. And we're part of that because education isn't something you get only from school. But they say, Cardinal David, that the clergy should stay out of politics. Well, out of politics in the sense that governance is not our cup of tea. But we're spiritual and moral leaders.
And in the context of spiritual and moral leadership, I think it is our duty to raise the consciousness, the awareness of our people about, you know, their proper participation in nation building. And I think we have a very wrong understanding of the separation of church and state, you know. Separation of church and state should be really a basic distinction of roles. It's more a distinction of church and state. We distinguish between the roles of people in governance and the roles of people in church leadership. Those are two forms of leadership. And it's important to know the distinction, but we're serving the same people. Even Pope Francis said in 2023 that everyone must be a part of this political process for everyone's common good. Common good, yes, yes. And that's what politics is about, by the way. It's, the pursuit of the common good. Unfortunately, in our country, the direction of our politics is really patronage, the politics of patronage. And, you know, it's like people are getting more and more used to the kind of politics that's dependent on ayuda. You know, as if you have to feel indebted to politicians if they give you a little bit of ayuda, when you know that all of that is taxpayers' money also, you know. And that's a very wrong model of politics, and something has got to change about it. Kita naman natin siya kung ano talagang nasabi ko ng bandang unahan na disappointed nga siya dahil nga sa mga yun, di natin nakikita naman natin doon kung ano yung mga saan sila disappointed, mayroong mga patayan, panahon ba yun sa EGK yung nakikita natin o panahon ngayon yung mga ayuda. So ang ano talaga niya is pamalakad sa gobyerno ang kanyang nakikita natin hindi maganda. Mayroon tayong ano talaga siya sa ayuda na hindi yun solusyon. Ang ayuda para sa mga mahihirap. Ako dyan, kahit ako dyan, against ako dyan sa mga ayuda-ayuda. Yung akap, against ako dyan. Kasi lalong tinuruan natin ang mga tao na magiging tamad. Ang akap, yan nga yung sinasabi daw na, daw, kasi di ko naman nakikita yan na ano talaga na ang tulong niya ay para doon sa mga nagtatrabaho ng minimum o under sa minimum. Na yun yung pangdagdag nila dyan. Pero ang balita niyan, daming nagrereklamo din yan kasi nagbibigay na siya 1,000, 2,000. Swerte ka lang makakuha ng 5,000. So pati dito sa simbahan na pinuno na sa simbahan, itong si Cardinal David, nakikita niya yan kung anong problema talaga sa ating paligid ngayon. So at least man lang ang Katoliko, hindi sila pikit mata at saka nagbingi-bingian itong nakikita nila ngayon sa ating gobyerno. Mas lalo sila ngayon na bukal sa ganitong sistema ngayon sa gobyerno dahil ang dami naman talagang hindi maganda tingnan sa makikita natin ang gobyerno. Nakikita naman natin ngayon sa budget lang, walang katapusan pang balita yan, wala pang katapusan ng mga chismis kung ano talaga ang ano, may mga nagsasabi na ng bumaliktad na nagbago ang statement, kagaya kay Kimbo. So yun ang nakikita natin ngayon na sobra talagang hindi maganda ang ano natin ngayon sa pamalakad ng gobyerno. At saka ito ngayon ang masunod yung mapanood ditong si Bishop Bacani. Birthday to ni Cory Aquino. Pero sinugod siya doon ng mga rallyista. Itong mga makakaliwang grupo nando doon. Although nando din itong apo ni ni Cory Aquino. Itong mukhang magpakaganon-ganon din itong bata na to. Itong D ang apelyido Mukhang may pagkaganon nga siya. Iba na ang ibang ano niya, iba yung tono yung bibig niya, tsaka yung forma ng ano niya, may pagkaganon nga siya. So kahit nandoon si Bishop Bacani, sinugod pa rin siya ng mga tao doon na patalsikin o i-impeach si VP Sara. So panoorin nyo. Maiksi na to video to, panoorin nyo kung anong reaction nyo dito. Kayo na mag-react din dito. Ako nagbibigay rin ako ng reaction dito. Panoorin nyo. Kung gusto natin, patalsikin ang sino man patalsikin. Pero, tandaan sana natin. May nagsabi nga sa akin, pag tinuro mo ganyan, ikaw ay may sala, 3 nakaturo sa iyo, at ikaw rin. Sabi. Kaya po, hamon nito sa atin lahat. Yung pagbabago sanang
Pinasimula ni Cory Aquino, pagpatuloy naman nating lahat. Naroon din ang ilang kabilang sa mga lumagda sa una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Nananawagan kami sa Kongreso na ituloy na itong aming sinulong na complaint. Tayong mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumawa ng trabaho nyo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Ando na nga, di lang nakagets yun, yung sinabi ni Bishop Bacani na makasalanan yan. Ano yun? Dalawa, nagsasabi na makasalanan yan. Kung mag-gets nyo yun, mag-gets natin yun. Kasi nga, nandoon sila sa Plaza Roma, sa harap ng sa may Manila Cathedral, ng Plaza Roma. Ang ibig sabihin nun, tinuturo nila ang Vice Presidente na makasalanan. Pero sila din pala otro, yung mga tao na yun. Otro din sila makasalanan. Isang tao lang nakikita nila na yan may kasalanan, kaya i-impeach natin. Pero pati sila, tinamaan doon sa sinabi ni Bacani. Malutong yun. Kung titingnan nilang maigi, hindi lang nakikinig Kasi ganun talaga ang mga tao ngayon na kahit na naglabas na itong mga religious group na mga nakikita nila ngayon, hindi pa rin sila nagpatinag sa kanilang gusto. Ang gusto talaga nila ay ma-impeach ang VP Sara. Ang tanong ko lang, bakit gusto talaga nyo ma-impeach ang VP Sara? Kasuhan nyo. Ngayon wala na nga yung lakas loob na ngayon sa impeachment ni VP Sara. Ni isang congressman, wala nang isa dyan na tumayo dyan sa Kongreso na para i-endorse yung impeachment. Ayan, sa Bisaya Pagitanugan, sa kay Velasco ba yun? Nandyan sa kanya. Nakatingga yung mga papel na para sa impeachment ni VP Sara, pero hindi yan umusad. Kung hindi na umusad yan, kasuhan nyo na. Kasi walang chance ang impeachment natin dito, kasuhan nyo na. Filean nyo ng kaso, ombudsman, at saka kung saan mang kwerte yan para tapos kayo dyan. Hindi yung impeachment. Doon lang kayo focus impeachment. Hindi yan ang uusad nga. Wala na, tapos na yan. Kung antayin nyo itong taon na to, sabagay, di kayo pwede mag-file na. Kasi naka-file na yan Susunod taon na naman kayo magpa-file. So, lalong walang chance yan. Kaya, kayo ngayon, na nagsusulong dyan sa impeachment, nahiya naman kayo. Nandyan, demonyo na talaga to sila ni Castro, kasi nandun na Kahit na sa birthday ni Cory Aquino, sugod pa rin sila dyan. Ayun, tinamaan kayo sa sinabi ni Bishop Bacani. Mantakin man natin to. Makikita na ngayon. Isang bishop at isang kardinal nagsalita na sa gobyernong ito na hindi maganda ang pamamalakad. Disappointed ang Cardinal David sa kanyang nakikita ngayon sa gobyerno. Si Bishop Bacani, nakikita rin natin na mukhang hindi rin niya nagustuhan ang pamalakad sa gobyerno natin ngayon. Gawa ng sobra sa politika. Kaya tayo ngayon, anong gagawin natin ngayon? Di naman tayo pwede dito magbingian tayo dito. Di naman tayo pwede busaran ang bibig natin. Lalo ako, hindi ako pwede magbusar sa bibig ko. Ilabas ko talaga yung nakikita ko ngayon. Ilabas ko talaga kasi anong silbi natin dito sa gobyerno o sa ating mga kapwa Pilipino? Hindi tayo magsalita. Magsalita tayo. Takutin ba naman mga vlogger daw, kakasuhan. Ako hindi naman ako vlogger Nandito lang ako, ginagawa ko itong pag-vlog. Hindi ako vlogger. Para sa inyong kaalaman, hindi ako vlogger. Kasi kung vlogger yan talaga hanap buhay ko. Kaya lang, dito ako nagba-vlog. Inilalabas ko yung mga opinion ko. Yung nakikita ko sa gobyerno ngayon na hindi talaga okay para sa akin. May karapatan nga ako na mag-question ito sa mga lintik na to kung paano ginastos ang pera na yan. Kasi OFW ako. Nagbibigay kami ng kada buwan na remittance dyan sa Pilipinas. May ambag kami sa ekonomiya ng Pilipinas. Ulitin ko yan. Makailang beses man. Kaya itong mga tao dyan sa mga gobyerno sa Pilipinas, hindi ko type yung mga pinagagawa yung mga ayuda na yan. Pati Katoliko nga, nakikita na nila kung hindi nyo ayusin yan. Ilan pa kayang mga religious group na lalabas at magsalita against itong gobyerno na to.